So, ulitin po namin kasi hindi na screen record. So, ako pala si Aljib Yusay Lama. And kami po yung pinakaunang reporter. So, ang lesson na ano sa amin is gender socialization. So, in this reporting, we will discuss two topics, which is the definition of gender socialization and the agent of socialization. So, firstly, let us define what is gender socialization. So, sabi daw dito, gender socialization is the way we learn how to act, dress, talk, and behave as a boy or as a girl. So, sabi daw dito, yung gender socialization daw is way na tinuturo sa atin how to galaw, manamit, magsalita, or mag-behave as a lalaki or babae. And sabi din daw dito, it is a process of learning what our society sees as male or female. So generally, nakadepend yung process of learning natin sa society kung ano sa tingin nila yung pang lalaki or pang babae. So sabi din daw dito, it starts the moment we are born and continues our whole life. So nagsimula ito nung pinanak ka hanggang sa buong buhay mo. It is taught, not something we're born already knowing. So tinuturo to, hindi lang na nalaman kagad or sa utak kagad. It is taught by family, schools, friends, media, and religion. So tinuturo to sa atin ng mga pamilya natin, schools, kaibigan, social media, even religion daw. And it also teaches gender rules. So, ang gender rules is the expectation of what society thinks or expect from boys or girls. So, here's some example of gender socialization looks like. So, una is toys. So, sabi daw dito, boys are often given cars and robots, while girls are often given dolls and kitchen set. So, yung mga batang lalaki daw is often binibigay sila ng mga laruan na cars and robots. While yung mga babae daw, mostly dolls and kitchen set. So, these Yung are pangalawa naman is colors. yung next topics So, number 3. sabi dito, blue is often Good picked for afternoon, boys everyone. and pink is often picked for girls. Ako si Mark Joseph So, kulay blue daw often 1 p.m. ay Topic 4. Topic 4 sa ginagamit sa group pang 3 po. distinguish ng isang lalaki while yung kulay pink naman is Our pang topic is babae. intersection. So, pangatlo naman is chores. By Kimberly Girls are often Crenshaw asked Steele. to clean or cook, while boys are often asked Overlapping to fix or carry identities of things. our experience. So, sabi daw dito, yung mga babae daw are often Example, inutusan maglinis or magluto, Kimberly while yung mga lalaki daw is Crenshaw. inutusan mag-ayos Crenshaw. or magdala ng mga bagay-bagay. Si Kimberly is And American legal. lastly dito sa behavior, sabi dito, boys are taught to be tough while girls are taught to be gentle and quiet. Naniwala ka rin, Aljib. So yung mga lalaki daw is sinasabihan na maging matatag, while yung mga babae is sinasabihan na maging gentle and quiet. So another example po dito Share screen mo na yan. is yung experience ko as a Ano nga batang lalaki. WPS? Bata pa ako is Um, nung nag-iyak ako, sinabihan ako ng mama ko na paano mo huwag ka mag-iyak, lalaki ka. So, i-connect? ang generally, sinasabihin ako ng parents ko na lalaki ako, I should be tough po. Eh, pero katulad ng Ayun. ganyan, tinapon nyo, pero pili ka magawa ng PPT. So, yung pangalawang topic ko is agent of gender socialization. ano? Kurt,
Ay. Ayun, gabi. Kurt Verbo. Ito yung food niya. Abusin talaga kayo, tol ka na. Tagal nyo talaga. Totoo lang. Kayo kanya, wala kayong ano? Ay, ganun, tapos na. Ha? Wow. Ano? That's my glory there. Calculus nila. Wow. Tinabit ako dun. Ano? Ganun ang teacher talaga dati. Hello po. Hello po. Rinig na po. Rinig na Kurt. Ox. Sabi lang po kung narinig. Okay na po. Okay na Kurt, okay na. Okay na. So, ang good noon po, everyone. I am Kurt Denver. Ikaw na lang mag-screen record ka. And ang topic ko po ngayon ay agents of Kasi gender socialization. So, no? who Ano ba? teaches us our gender roles. So, tatalakayin natin ngayon kung ano yung mga gender Hindi, ako lang mag-top or down. agents, mga factor ng Kasi na kasi ka mag-iingi mo. Pwede ako kayo. huhubog sa atin, sa ating mga kasarian. Okay. Next slide po. So, ang una po dito ngayon ay family. So, basahin po natin. The family is the first agent of gender socialization. It is where we learn our very first gender roles, even before we start school. Alam naman po natin na ang ating pamilya ay kauna-unahang naghubog sa atin dito sa mundo. Sila rin ang nagturo ng mga lengguwahe, ng anong mga dapat natin gawing asal, and kung ano tayo bilang isang lalaki or babae. Tinuturo din dito sa bahay kung ano yung mga gampanin mo bilang babae man o lalaki. So, kapag lalaki ka, ang kalimitang pinapagawa sa iyo ay may bili ng kung ano-ano and magbuhat ng gasol man o tubig. And sa babae naman ay kalimitang nasa loob sila ng bahay. And typically, sila ay gumagawa lamang ng mga magagaan na gawain tulad ng paghugas ng plato or kaya naman paglalaba or etc. So, next naman po ay school. So, basahin po natin. School is the second agent. Teachers, classmates, school rules, and activities also teach us how a boy or a girl should act. For example, teachers may ask boys to carry heavy things and girls to arrange the classroom. Boys are often pushed to join sports, while girls are pushed to join dance or art clubs. So, ang sabi dito, ang teachers daw ay inuutusan na mag-carry yung mga lalaki. So, parang same lang din sila sa family, sa bahay, no? Same lang na pag inuutusan ka ng mga mabibigat na bagay. Kasi nga, physical na characteristics na ng mga lalaki ang idea na pagiging malakas, matipuno. Kaya sila ang kalimitang inuutusan sa mga ganong bagay. And same for girls naman, sila yung mga naglilinis, nag-aayos ng classroom. sa kanya. O kaya naman kung sa bahay ay kwarto. Wala daw ako. And sabi daw dito, typically naman kalimitang nagjo-join ng mga lalaki sa sports.
Kasi nga, Kasi absent ka rin. sila naman, Kinabukasan. physical characteristics, advantage Clyde, ng mga nag-report lalaki ka. yun. Pinaulit ka While na. girls are Kaya joined nag-absent ka. dance and or art clubs. So mga magagaan lang na gawain. Same lang naman sila katulad sa family, but in a different setting. Okay, next po, peers. Plus points. Next naman po tayo sa peers. Okay, magpasok. Ano sa inyo yung sa'yo para Ito naman po, Si NC talaga peers. ako. Our friends and classmates of the same age, we often copy how they act so they can fit in and be accepted by the group. For example, a boy may be teased for crying, being told it is girly. A girl may be teased for being too loud, being told to act Dyan ka, more Derek, like? ladylike. So, sa peers naman, no, it's either kapitbahay mo, kapatid, or kaya mga kaklase, yung mga kaibigan natin. And napaka-crucial nito, lalo na sa generation natin. Kasi sa generation natin, common sa atin magkaroon ng kaibigan. Yung makakasama mo, yung nandyan sa Hindi, tabi mo. mag-open na Ay, ako. ako pala mong una. Mag-open na ako sa dito. Ano na rin, Ay, kailangan mo pa rin talaga mag-open. we adapt sa mga influence ng ating mga kaibigan. And lalo na doon, yung pagiging lalaki o babae sa gender. Hindi, dyan nga ako. Okay. So, ang sabi dito, a boy may be teased for crying, being Gawa ka na agad, told hindi ka it is naka-report. girly. I-copy Send mo ko sa Pag akin. nakita ka ng mga kaibigan mo, umiiyak, Tingin ka na lang sa amin. imbis na i-comfort ka nila, pagtatawanan ka nila lalo, bakla ka raw. Ayun. Okay nila lang. Pero pag sa babae, nakikita ng mga babae yung kapwa nila babae na umiiyak. Nandyan na yan. Kino-comfort nila yan. Oh, what's wrong? Ano nangyari? Diba? Ganun lang yung perks magiging babae. Report mo na. So, next po. Baba kasi talaga report mo doon. Next po ay media. So, So, media includes TV shows, movies, social media, and advertisements. It shows us picture and stories of how a real man or a real woman should look and act. Ano na yan? Ba't nila mabuksan na yan? Gulo. Dito naman po ay pag sinabing media is ginagamitan na to na technology. Okay. Or nasa digital world na tayo which ginagamit ng mga phone, laptop, and computer. Kung ano man yung napapanood natin outside o sa iba-ibang paano ng mundo. Napakalaking factor din ito sa paghubog ng ating gender, ng gender roles. Kasi nga, napapanood natin, nakikita natin na yung mga tao ay ginagawa nila register. Nag-found on this. na gantong floor. paraan. Ano na lang. So, para mas malinaw sa inyo, basahin ko na lang yung example and explain. So, action movies often show men as strong heroes who self-protect. Advertisements often show women cleaning the house or taking care of the kids. So, nakikita nyo naman dito na paulit-ulit natin yung sinasabi kanina na ang mga lalaki raw ay malalakas, brave. No? Kaya, isa sa factor kung bakit nahuhubog ng mga lalaki ang kanilang pagiging lalaki. By showing strong heroes who save the day. Okay. So, napapanood din natin. And sa mga babae naman ay advertisement often showing women. Typically, sila ngayon nag-aalaga ng bata o naglilinis. Okay. Different settings ulit. So, next slide po. Sa religious naman tayo.
Religion also teaches gender roles through its teachings, rules, and practices. These teachings can shape what men and women are expected to do. For example, some religious groups only let men become leaders or priests. Some teach that a woman's main role is to take care of the home and the family. Hmm. Ma ma-e-example ko dito yung mga sa Kristan. 'Di ba sa mga Katoliko, yung mga sakristan yung napapansin nyo yun, mostly sa kanilang mga lalaki. And I think may factor din yun about religion. So, sinasabi din sa Biblia na mga lalaki ay dapat, Anong video one? ayun, maging matipuno. Katulad ng mga sinabi ko kanina. And should lead the way. Yeah. Sila dapat ang leader kung Yung sunod nila kasi. kung ikukumpara natin sa mga babae. Pero siya na lang tulog. Men should lead women the way. And sa mga babae naman ay typically sila yung sinasabihan na maging conservative. I don't know what's the term, pero yung teachings ng religion, napapansin ko lang they should cover more. Typically sa mga Muslims, dapat i-integrate nila yung mga katuruan ng kanilang Diyos. Ayun lang naman. Same as for men. So, ayun po. Doon po nagtatapos ang reporting namin about gender socialization. Okay po. Okay. Okay na. Ano mo kayo wala ka nakabalik nung sumunod na araw. So, Huli ka na. Jeb, So, yun lang po sa group 1. Thank you po. Thank you po sa group 1. Group 2, mag-grade na po kayo. Kayo na po yung mag-report. Group take kami. James Pazunod. Hello po. Sino po yung group 2 dito? Alas 3 na. Manitan. Ako na. James saka 7. Kami po. Kaya niyo po mag-present yun? May attendance yun, pero si nakita ba? Lang, inaalam pa kung paano. Sige po. Ano namin? Okay na ba? Ikaw nag-record? Nag-record, Kate? Ikaw nag-record? Si Dream. Start na po yung reading na kayo. Pero biya ka man ng Sige ba? Sabi ka? Yung time ano pa pa, friend? Paano ba to? Bigla ay may sukatan. Ay, may ka dito. Uy, huwag kami ngay pre. Sukatan tayo. Kate, sukatan tayo, right? Wait lang. Sukatan tayo ngayon. Ay, may mga di ba? Mga Dito po ako sasalita kay Bidal. hindi magkuha mo natin ng sukat para may lalagyan na natin. Si Jerry di makalapad. May report pa tayo, hindi makalapad. Games. Wait lang daw pa eh.
Okay na ba? Dren. Okay na, okay na. Opo. Okay. Ano nga, ramdaman ko no? Posting. Yan. Dili na mga lisya, tapos tinatudot yung Ba't ginagalaw-galaw mo pa yun? tambal niya, pangitaon ko lang. Lang kasi pa Kung wala, bukas daw. Kung makapasa ko. Pwede ka naman magsalita pa Oh, sige, sige. Kumalikot. Mga video. Ano ka? Nakahubad? Ano daw tayo matapos yan, Dren? Lang sa'yo. Kakagal niya. Okay. So, good afternoon everyone. Topic pala namin is mechanism of socialization. So, bali ang mechanism of socialization is kung ang proseso kung paano natututo ang mga tao ng kultura, pagpapahalaga, pamantayan at tamang asal upang maging epektibong miyembro ng lipunan. Tama yung alay. Yung PPT namin i-edit. Yung mechanism niya, James, Yeah. Tama din. what definition? Yeah, ito. Yan. Ikot. So, imitation is ginagaya ng tao ang kilos, pananalita at pag-uugali ng iba. So, yung halimbawa niya is ginagaya ng mga bata ang paraan ng pagsasalita ng kanyang mga magulang. So, kung ano yung naririnig ng bata sa kanyang mga magulang, is yun yung kanyang ginagaya. So, yun yung imitation, yung halimbawa niya. Yeah. So, sa identification naman is inangkin o sinunod ng tao ang mga pagpapahalaga at pag-uugali ng taong hinahangaan niya. So halimbawa dito is isang estudyante na gustong maging katulad ng kanyang paboritong guro. So halimbawa meron kang hinahangaan tulad ng may artista ka or singer na gustong gayahin. So yun yung halimbawa ng identification o pagkakakilanlan. And yung conditioning naman is natuto ang tao sa pamamagitan ng gantimpala at parusa. So halimbawa nito is yung pinupuri ang batang masunurin, kaya inuulit niya yung mabuting asal. So kapag alam niya yung tama na ginagawa, so at alam kung ano yung tama na ginagawa, so yun yung kanyang uulitin. So halimbawa, kapag natuto ka na magmano, so yun yung uulit-ulitin niya. And yung instruction naman is Naka-record ka ba? pagtuturo. Natuto ang tao sa pamamagitan ng diretsyong pagtuturo at edukasyon. So halimbawa niya naman is pagtuturo ng mga guro tungkol sa disiplina at responsibilidad. Hindi naman kayong makinig dyan. Next, Hindi na kayo makinig. yung key agents of socialization naman is una yung family, sunod yung peer groups and school and workplaces, and last is mass media. So sa family naman is shit. Sa family is ito yung unang nagtuturo ng mabubuting asal at yung unang
yung pamilyang una nagtuturo ng mabuting asal at mga mahalagang bagay para sa youth, tulad ng pagiging mabuting bata, at Mag-ano ba? kung paano maging rumispeto sa kapwa. So sa kanila mo matututunan una yung mga ganong asal. Sa peer groups naman is nakaapekto sa pagkatao at pakikisalamuha sa kapwa. And sa school and workplaces naman is nagtuturo ng kaalaman, kasanayan at disiplina. So sila yung ikalawang magulang para turuan ka ng mga kaalaman at lalong-lalo na yung disiplina. And sa mass media is yung influensya sa pananaw at kultura ng mga tao. Halimbawa na taong na tao mo na lang. Hindi pa rin ito. So yun yung conclusion is socialization shapes beliefs, behaviors, and identities. Okay. Last na ba yun, James? Okay ka na pre, okay ka na pre. Okay na ako ba? Oh, sige. Ako naman. So, sa pagpapatuloy, no? Pag-uusapan naman natin ang gender norms and expectation, no? Kung paano natin intindihin yung societal roles and expectations when it comes to gender norms and expectations. So, ano nga ba yung gender norms and expectations, no? So, ito usually ang mga socially constructed roles and behaviors for men and women, and of course, it vary across cultures and societies. Lahat sa atin may kita in, no? And Paging ano mo siya. here are the common gender norms na naririnig natin. No? So, when it comes to men, men are often expected to be strong and independent. Usually kasi sila ang padre di pamilya. No? At sila yung katawan, no? And when it comes to women, no? Women are often expected to be caring and nurturing. Kaya sa kanila mostly pinapaalagaan yung mga baby or mga bata, no? Kasi yung presence lang nila ay maganda, no? And of course, when it comes to clothing, occupations, and behaviors, no, nagre-reflect doon yung norms, yung gender norms nila, no? Pag nakakita sila ng mga clothing, behaviors, paano sila maggalaw, no? So, how about the effects of gender expectations? So, it shapes identity and self-expressions, and it will also influence educational and career choices. It also can lead to stereotypes and unequal opportunities. And so, how about when we change our gender norms, no? So, ano yung nakakapa-benefit sa atin when we change our gender norms, no? So, at first, no, we increase our awareness of gender equality, and it also greater acceptance of diverse gender roles, and it also promotes equal opportunities and inclusivity, no? And in conclusion, no, gender norms influence in behaviors and interactions, and it can also be a challenging stereotypes, and also it promotes equality. No? At yun na yun sa pagpapatapos ng reporting namin, no? So, tawagin naman natin yung susunod na magre-report. Paano ba to? 6-7. Ikaw na kuya. Na kami, Kit.
Okay na po. Okay po sa group 3 po ready na po kayo. Kayo na po yung mag-report. Entire screen. Okay mo ko. Jeep, paano ano dito, Jeep, share screen. Okay na po ba yung group 3? Saan yung ano? Yung, dito pa, pero, dito na lang, wait lang. Saan? Buksan ko na lang. Anong tab? Sabi mo kahit wait lang kita. Sa akin, taas yan. Makita pa yung ano mo dyan, gagi ka. Yan. Download man. Nagaganyan kasi. Saan ba yun? Yan. Next mo. Diyan. Baba mo na. Saan? Tanggi. Dito sa wait lang. Google Meet Punta ka lang. na Google. Hindi, saan ba yun? Nakalapit dito? Oo. Kami. Ako na magana. Ay, ito ano? Hindi yan nakikita? Wala na. Hindi na makashare. Nakikita yun. Hindi na ako makashare screen. Di ba naman dapat mag-share screen? Baka ano, share screen. Ay, wait lang. Mga source yung kayo dyan. Okay na yun. Baka na screen na. Wala pa nagkabadyo. Wala na. Iba naman mag-share screen pa eh. Ito na. Ayan na. Wala, Jo. Ayan na. Check mo na tayo. Ay, ikaw nga. Dito ka sige. Kung ready na po yung group 3, pwede na po kayo mag-start. Late. Say, Mike. Hindi, ikaw dyan na lang. Kasi ikaw na lang magsalita. Yan. Okay. Yan. Ayan. Gagay palakihin mo daw. Ano ba nakain niya? Wait lang. Paano nga? Wait lang. Pai, paano nga ito palakihin, Pai? Ano full screen to, ano? Ayan. Ano ba? Ay, nakin. Okay na doon? Paano palakihin? Ulit man. Tingnan mo ito dyan. Hindi, ganito lang kasi dyan kasi yung dito. Okay na doon? Okay na Ay, yun. di, Okay lang natin. sige, ganyan na lang. Look at the next. Ayun, next. Ano next ako nila? Tapos baba lang? Ito ko lang. Okay. Ito lang. So, good afternoon. Everyone. We're the group 3. So, Group 3, so we'll be presenting the effects Dito na ako. effects of gender socialization. So first, we will define the gender socialization. Gender socialization is the process through which learned behaviors, roles, expectations, and norms associated with their genders. So we usually learn this with first family, schools, peers, and media society. So through those key agents of socialization, we will learn our gender roles from ang beginning of our life. So, simply kapag mga bata pa tayo.
Positive effects naman ng gender socialization. First is provide social identity. It helps individuals understand social expectation and develop sense of belonging with their community. So with this gender socialization, baka nakaka-help ito sa individual na malaman nila kung saan sila nagbibilong sa isang society or sa anong purpose nila sa society. And second is promote social order. Share genders norms. Help people interact and cooperate within society, fostering cohesion and stability. So for the third one is cultural values. Builds cultural values. Passes down traditions, beliefs, and cultural practices from one generation to the next. So with this, nabibuild natin ang ating future since napapasa natin ang ating mga learnings or mga experiences natin sa ating batang kapatid, sa families natin, and sa mga nakabata sa atin. Next naman is negative effects ng gender socialization. So, first one is it creates gender stereotypes. So, people believe certain jobs, behaviors, or interests are only for men and women. So, example nito is yung mga nurse is for women lang, and yung engineer is for men lang. So next is limit opportunities. Individuals feel pressure to follow a traditional gender roles rather than pursue their own interest. So example nga nito is if yung isang babae is gusto niyang maging engineer. So, di ba nakasanay natin na puro lalaki lang yung engineer. So, nalilimit yung opportunities para sa kanila. So, the third one is it encourages discriminations. Unequal treatment occurs when people are judged based on gender expectations alone. Wala man ito. So, with this, negative effects ito since Hindi po makita yung there are times na na-judge natin ng isang lalaki or isang babae based sa kanilang ginagawa since we normally know na pang lalaki lang yun or pang babae lang yun. So, the last one, bad effects is affects mental health. Pressure to conform to gender can cause stress, anxiety, and feelings and inadequacy. So, sa last one na to, affects mental health is some people kasi nape-pressure sila. For example, kapag gagawa ng decisions, that katulad na pagkuha nila ng courses nila, mga pinupurso sa buhay na usually pang lalaki lang or pang babae. So, nalilimit yun. So, na-stress sila kung anong next step nila pwede nilang gawin. So, ito ang real world examples. So, for men naman, men may be discouraged from expressing emotions because society expects men to be strong and stoic, so, suppressing feelings to fit the masculine norm. So, di ba usually, simula sa mga tatay, lolo natin, magulang, so halos lahat tayo alam natin na mga lalaki ay bawal umiyak. Yun mas usually nalalaman natin, bawal sila umiyak. Kasi kapag umiyak, bading yan, boy. So sa girls naman is, girls may be discouraged from pursuing careers, engineering or STEM fields. They are traditionally viewed as male-dominant areas. So yun, example ko kanina is, kunwari yung isang babae is gustong mag-engineering. So since alam naman natin na, or common naman sa atin na panglalaki lang yung field na yon. So parang nalilimit sila ng anong pwede nilang kunin sa isang career nila or sa mga path nila na tatahakin. For our next topic naman is intersectionality. And report ni Mr. Kaabay.
So, hello everyone. So, yung next topic namin is intersectionality by Kimberly Crenshaw. Pakilala mo na pala. Ako pala si Mark Lucifer Kaabay. So, yung cellphone kasi ginagamit mag-screen record kaya di maka on mic. So, first of all, kilalanan natin na si Kimberly Crenshaw. Si Kimberly Crenshaw ay isang American legal scholar and professional at UCLA and California Law School. So yung civil rights advocate niya is long-time advocate for civil rights and social justice, especially for women and color. So yung coined and intersectionality niya by 1989 is develop corrupt concept while studying how laws and social systems treat black women. Academic focus niya is her work explores how race, gender, and other identities interact to shape experience. So, what is intersectionality? So, intersectionality explains how different aspects of a person's identity combine, affect how they experience the world and how overlapping identities can result in unique forms of discrimination. Wait lang. So, yung topic natin ngayon ay patungkol sa kung paano mag-overlap at ang iba't ibang bahagi na active identity tulad ng race, gender, class, religion, disability, and sexuality. So, halimbawa nun is ang isang tao ay hindi lang babae o lalaki. Maaari rin siyang kabilang sa isang social class or may specific na culture. May disability, lahat ng ito ay nakakapito sa kanyang experience. Tapos, dito may note si Kimberly Crenshaw. People may experience overlapping forms of discrimination because they belong to multiple social groups at the same time. So, yun na nga, hindi lang isang group yung mga people, yung mga tao ba. So, why did Crenshaw develop intersectionality? So, yung problem na naging define niya is black women discrimination. Cases were often dismissed in a court because the law only recognizes race or gender separately, not both ones. So, yung problem na naging identify niya is yung black women na hindi naging paboran ng court because maitim na yung babae. Yan. Tapos, racism on race only ignore the gender dimension of black women's experience. Focus on gender. Ayun. So, 6 focus on gender only. Ignore the racial dimension of black women experience. So, yung racism is nakapokus siya sa gender. Nakapokus siya sa racial dimension. Tapos, yung section naman is naka-focus naman siya sa gender dimension. 1A na tumayan. Thus, intersectionality shows the black women's experience in both the combination of both race and gender and cannot be understood by looking at either alone.
Ito tayo. Saan yan? So, how does intersectionality works? So, ito yung example na a black woman experience racism but not sexism in the same way. So, yung white man naman is experience sexism but not racism in the same way. So, a black woman is experience shaped by intersection of being both black and yun ang combination that creates specific challenge on a single identity captures ano. Ano yung slide na to? Okay. Ayan. Ayan. So, key ideas of intersectionality. One is people have multiple identities that simultaneously influenced by their experience. So, sabi nga dito is yung mga tao is may kailangan identities na nagsasimultaneous by their experience po. Tapos number 2 is social inequalities can overlap creating a challenge yan single access discrimination. So, discrimination. So, yung social inequalities kaya niya mag-overlap na, na makagawa ng create unique yan single access. Lilito na ako. So number 3 is discrimination does not always happen because of the only one identity. It's often compound. So yung discrimination hindi lang isang beses nangyari or isang identity lang. Pwede rin iba pa, ibang compound pa. Understanding different experience will create more exclusive and equitable solution for all. So yung pag-intindi ng mga wait lang. So, yung pag-intindi natin ng mga different experience, makakatulong din sa atin para masolusyonan yung mga racism na yan. Ito yun. Tapos, dito na. Why is intersectionality important? Intersectionality help people understand that individual experience society differently based on their identities. So, it promotes equality and inclusion. Recognize that people face multiple overlapping barriers, not just one. So pag-promote ang equality is tulong or na-recognize that yung ibang tao ay nakakaharap din ng iba't ibang problema na hindi lang isa. Tapos, sunod ay creates fair policies. Help design the laws and programs that address the complexity of the lives. So, mag-aaral tayo ng mga fair policies na pwedeng maka-address sa mga real complexity of the sa mga na-repeat. Recognize different discrimination. So identities compound forms of bias in that single access framework. So, kailangan din natin ma-recognize yung discrimination para hindi na tayo makadagdag doon, no? Tapos na? Wala pa. Ito na lang last. Encourage diverse understanding. So, foster empathy and awareness of pride life experience across society. Encourage diverse. So, yung encourage diverse understanding. Okay yan. So, next naman is summary and conclusion. So, one is... Ay, sa'yo na to.
So, yun lang po. That's all lang po. That's all lang po. We are group 3 po. And Thank you everyone thank you for everyone. listening. Love you. Kate, Kate. Maganda rin yung babae na. Makeup lang yung nilagay. Walang pinipiling Good afternoon. Okay na po ba lahat ng reporter? Since tapos na rin po, kung may mga kasama po kayo dyan na ano, may mga, ano yung kasama na, screenshot ko na lang po yung ano niyo, yung attendance ngayon, bago po kayo mag-leave. Wait lang po. Stop na. Okay na. Oo.